Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po. Welcome po muli sa Friday edition ng Heartline, dito kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At kami po ay naghanda ng espesyal na mensahe para sa inyo, para sa pagdiriwang ng Pasko sa gabing ito. Alam niyo naman po na malapit ang Pasko at ilang oras na lang ay sasapit na muli ang Pasko. Kaya binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at kapayapaan ay sumainyo sa gabing ito. Isang espesyal na handog po ang aming inihanda para sa inyong lahat na nakikinig ngayong gabi. Nawa po ay makapagdulot kami sa inyo ng inspirasyon at pagpapala habang nagdiriwang ng Pasko at ating ginugunita ang pagsapit nito. Kaya ito po ay pinamagatang katiyakan na mula sa Diyos. May nais po akong ibahagi sa inyo. Alam po natin na kakaiba ang magiging Pasko natin sa gabing ito. Yan ay dahil may dalawang bagay ang nagaganap sa atin ngayon. Una, ito yung pagdiriwang ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kaisa sa ating tradisyon, kaisa din sa ating kultura at pananampalataya, pagdiriwang ng ating Pasko. Ito yung pagsilang ng tagapagligtas ng mundo, si Jesucristo. Subalit ikalawa, ito rin ay Paskong maraming kabigatan sa atin na naganap mula sa pandemya. Tayo ay may agam-agam sa kinabukasan ng mundo dulot ng pandemya. Sa makatuwid, ito ay yung Pasko na nagsasaya tayo dahil kaarawan ng ating tagapagligtas. Subalit ang mundo ay nalulungkot din dahil hindi payapa, hindi tiyak kung ikaw ay ligtas. Sa katunayan ay bahagya pa lamang tayo nakakaluwag sa pandemyang nakaapekto sa buong mundo. At ito yung makasaysayang pagbabago sa panahon na ito. Kung tawagin natin ay new normal. Mahirap isipin ano po, kung paano mapagsasama ang dalawang magkaibang kalagayan sa isang panahon. Ang pagiging ligtas at yung pagiging hindi ligtas. Sa katunayan, kami rin po ay nakakaramdam ng kirot sa puso sapagkat ang pandemya ay nagdulot ng maraming balakid sa ating mga pamumuhay. Marami ang mga adhikain natin ang hindi natupad. May mga nabigong mga plano, may mga negosyong hindi nakausad at marami din ang nawalan ng pagkakakitaan. Marami ang hindi makauwi sa kanilang mga tahanan dahil hindi makalabas o hindi makapaglakbay. Laging merong quarantine restrictions na humahadlang. At yung ating pakikipag-ugnayan ay naapektuhan din. Lalo na yung pakikisalamuhan natin sa ating mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Katunayan, pati nga yung dyan lang sa kapitbahay, naapektuhan na rin tayo. Marami ang hindi makapagtipon upang sumamba. Hindi nga makapasok sa paaralan o magtipon-tipon sa mga kainan, magsalo-salo kahit sandali lang man. Marami din ang naiwang nag-iisa sa kanilang mga lugar. Hindi man lang makaabot sa mga kamag-anak at kaibigan at walang kasama sa bahay. Hindi makalabas, hindi makipag-ugnayan at nalulumbay. At alam niyo po, alam din natin na mabigat din ang naging hagupit sa marami sa atin dahil hindi inaasahang pumanaw ang mga mahal natin sa buhay. Ito yung mga taong dinapuan ng COVID-19 na lumalaganap sa pandemya ito. Kaya hindi rin po may pagkakaila na marami din ang pinanghinaan ng loob at sumuko na sa buhay. At ngayon,
hindi na natin sila kapiling. May lungkot at eto tayo sa panahon na kailangan magkaroon ng kaligayahan. Nais ko pong ibahagi ito hindi para pabigatin ang ating kalagayan kundi maging inspirasyon din sa inyo. Alam niyo po, sa nakaraang 2 taon, nalaman natin na hindi natin maasahan ang ipon nating pera. Yung lakas ng katawan natin o yung sinasandalan nating mga trabaho, mga negosyo. Eto yung time na yung tibay ng damdamin natin tsaka yung tatag ng pag-iisip ay nanghina dahil mabibigat ang dagok sa atin. Hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. Eto nasubukan natin na ang mga pinagkakatiwalaang ipon na pera, yung mga sinasandalan nating trabaho, lakas ng katawan, at yung tibay ng damdamin ay hindi na sapat. Nakita natin na mayroong iilang nagtagumpay, subalit mas marami ang nabigo. Alam ko po na naghahanap tayo ng pag-asa. Pag-asa na hangad natin ngayong Pasko, pero ang hirap makausad sa ganitong sitwasyon. Ito yung Pasko na kung saan dapat kang magsaya, pero dapat ding magluksa. Ngayon, bilang mga tao, tayo po ay naghahanap ng pag-asa. Naghahanap tayo ng katotohanan upang maging batayan, upang mapagtagumpayan natin ang dagok na ito. Nais nating maging tiyak yung mga susunod nating hakbang. Alam ko po marami din sa atin ang naghahangad na magtagumpay sa pag-solve ng problema do sa mga future anxieties, mga bagay na inaalala, yung mga kabigatan na darating. Marami din ang nagnanais na magsiguro na ang darating na balakid ay makakayanang sagupain. Or some of us would want na nais natin na sa lalong madaling panahon ay makaalis tayo sa hirap o sa nararanasan nating pasakit sa panahong ito. Ganon tayo mga tao. Talagang hinahangad natin na makalusong, makaalpas sa ating mga discomforts, sa mga mahirap na kalagayan. Hinahagilap natin yung masasandalan nating katotohanan. Siguro tinatanong nyo, ano ba ang paraan para makatiyak sa ating kinabukasan? Siguro ngayon sa ating kaligtasan. Bilang tao, gumagawa tayong paraan para makahagilap ng pinakamainam na batayan upang gamitin. Mayroon tayong mga kanya-kanyang mga paraan na hinahanap para masagot ang ating problema. Magbibigay po ako ng mga 5 o 6 na paraan kung paano tayo nagso-solve ng ating kalagayan ngayon. Gusto ko munang i-describe. Una, kapag meron ho tayong mga kabigatan o mga balakid sa buhay, ang ginagawa natin ay nagsasaliksik tayo. Research, gumagawa ng paraan para malaman natin kung ano yung the best plan or the best action plan para sa problema nating kinakaharap gaya ng COVID-19. Hinahanap natin yung best action plan kung ano ang pwedeng gawin sa pandemya. At marami ang gumagawa ng paraan sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kagaya ng paggamit ng face mask, face shield, iba-ibang mga paraan. At tayo, kanya-kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Vitamins, patuloy na pagligo at pag-iwas pagkakaroon ng social distancing. Ito ay nanggaling sa ating mga sarili-sarili nating pagsasaliksik. Kaya paano kung ikaw ay mag-isa at hinahanap mo na lang yung peace of mind? Paano mo sasagupain yung difficulty ng pagiging anxious, maraming anxiety. At dito papasok yung isa nating mga paraan, ang ikalawa nating paraan, yung
ginagamit natin yung karanasan natin. Nalaman natin na minsan kapag tayo ay nababalisa, dinadaan natin sa mga bagay na makakapag-comfort sa atin. Minsan, naranasan natin na kung tayo nababalisa, idadaan natin sa kain, yung iba dinadaan sa inom, o yung iba ay dinadaan sa paglilibang, pagpe-play ng games, o kaya pakikipag-usap online, pagkakaroon ng relasyon kahit na temporary, gano'n. Ang karanasan ay nakakatulong pero mahirap maging tunay na batayan ito. Kasi minsan ang karanasan ng isang tao, halimbawa ang isang mahirap, sa panahon ng pandemya, wala siyang pambayad na gamot, wala siyang pambayad sa pa-ospital at nagkakaroon siya ng kakulangan, nagkakaroon siya ng pakiramdam, damdaming na, "Ay kulang, mukhang hindi ako makausad." Pero hindi rin naman totoo na iyon lamang ang karanasan natin dahil sa ibang aspeto naman, kunwari ang isang tao ay mayaman naman, maraming pera, maraming panggastos sa gamot, maraming panggastos sa ospital, pero ang kahinatnan, nawala pa rin ang kanyang mahal sa buhay. Malungkot dahil yung karanasan natin ay hindi mahusay na basehan kung paano natin sasagupain ang ating problema. Ang ikatlong bagay na ginagamit natin ay yung pakikisabay natin sa nakakarami. 'Di ba minsan ayaw na natin mag-isip kung ano yung gagawin, ano yung tamang kritikal na pag-iisip na gagawin natin kaya sinadaan na lang natin sa kung ano saan yung nakakakarami. Kung ano yung ginagawa ng marami, siya na natin ginagawa. Minsan 'di rin angkop dahil may mga pagkakataong kailangan nating makalabas kagaya ng mga anak natin na nangangailangang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaklase. Sa panahon na ngayon, nahihirapan sila mag-aral ng walang pakikisalamuha. Ay, may pang-apat pa pala. Ang isa sa mga bagay na ginagawa natin para ma-resolve ang ating problema yung inaasa natin sa manghuhula. Minsan yung manghuhula ay sablay, minsan totoo, minsan tsismis lang pala. Pero 'di ba't hindi yata tama dahil wala din talagang kasiguruhan, parang nagsisiguro lang tayo sa sa pananampalataya natin dun sa manghuhula. At dun pumapasok yung banda na baka hindi na ito nakakalugod sa Diyos at ito'y bagay na talagang hindi paraan ng pananampalataya. Ang last, yung panglima ay yung bisyo. High-risk behaviors na nabibingit ang mga tao sa mas malala pang kondisyon. Dahil sa ating sama ng loob, minsan dinadaan natin sa drugs, sa inom, o kaya sasama sa barkada kung saan mapunta, mapariwaraman o hindi. Minsan nauuwi ito sa pagpapatiwakal. Lahat ng mga nabanggit ko po ay mga paraan natin, mga paraan ng tao upang makalisan o upang makaresolba, upang matanggal ang ganitong uri ng problema. Lahat ng ito, hinahagilap natin para masagot ang tanong, paano ba makakatiyak na ligtas sa panahon na ito? Lahat mga nabanggit ko ay hindi sapat. Doon naghahangad tayo na sana magawa natin na may kakayahan pero nakikita natin na parang helpless din. Pero meron akong mabuting balita po sa inyo at ito po yung buod ng akin. Yung pinaka-mensahe na gusto kong ibahagi. Mayroon pong isang paraan na mas mabisa, mas makatotohanan, mas tiyak at mas mahusay na batayan para maging gabay natin sa ating kalagayan. Ito po ay hindi galing sa paraan ng tao. Ito po ay hindi kakayahan ng kung sino mang tao. At ang kaalaman na ito ay hindi rin galing sa dalubhasa ng mundo. Ito po ay galing sa karunungan ng Diyos. At hindi rin ito kasing higpit ng patakaran na ating naranasan nitong pandemic. Ito ay galing sa mapagpalang Ama. May malasakit na Ama mula sa langit at puno ng kapayapaan. At ang tawag po dito
ay ang pagbubunyag ng salita ng Diyos o kaya yung tinatawag natin prophecy. Prophecy, mayroong mga bagay na pwede nating mapagsandalan at ito ay naibunyag na ng Diyos. Ito ay kasiguruhan ng katotohanan, ito ay tiyak na bago pa maganap. Papatunayan ko po sa inyo na ito ay mas nakahihigit na batayan para sa ating buhay at kinabukasan. Kasi po ito yung katotohanan na kumpirmado. Kumpirmadong totoo kahit wala pa yung ebidensya. Ang mensahe ng mga propeta na nasasabi sa salita ng Diyos ay tumatagos mula sa mahabang nakalipas at patuloy na nagaganap ngayon. At makatotohanan, makabuluhan pa rin kahit bukas. I-share ko sa inyo katulad ng nasasabi sa talata natin dito sa gabing ito. Ito po ay mula sa Isaiah chapter 9 verse 6. At ang sabi niya ay, sapagkat isinilang ng isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito'y nagpapatungkol din sa pagsilang ng Panginoong Diyos, ang kanyang pagdating, ang Emmanuel. Dito malalaman natin na ang Pasko ay isang kaganapan na punong-puno ng propesiya at nagpapakita ng mga inihabilin at ibinunyag na ng Diyos sa atin. The things that God revealed, He is showing it in His prophecy. Ito yung mensaheng ibinagi ng Diyos at ipinagsasabi ng mga propeta noon. Halos 700 taon na nagsasalita noon ang mga propeta. Itong insidente ng ating talata ay 700 years, more or less, bago ba dumating si Kristo, bago pa nagkaroon ng katuparan yung prophecy. Marami mga propeta ang nagsaad ng mga katangian ni Jesus at may mga sumunod-sunod pang mga propeta na nagsasabi patungkol sa kung ano ang magiging kinatawan ng Panginoon, ano yung ibig sabihin ng pagiging tupa na isasakripisyo ng Diyos. Yun ay ang dami-dami pang mga prophecy tungkol kay Jesus na hindi pa natupad nung panahon nila. 700 years pa ang inabot bago nangyari yung pagsilang ni Kristo. Maraming mga propeta ang nagsaad ng kanyang mga mangyayari sa kay Jesus. At maging yung mga magaganap sa pagsilang niya, sa buhay niya, hanggang sa kanyang pagiging pagkakapako sa krus. Noon pa man, bago pa maganap yung kanyang kapanganakan, bago pa mangyari yung unang Pasko, ay nakumpirma na ito ay totoo. Yun nga lang, yung mga tao ng panahon na yun, hindi makita yung ebidensya noon. Kasi malamang yung mga nakarinig nito ng panahon na yun, namatay na rin. Dahil sa isang henerasyon pa lang, patay na sila. Pero nyo, doon sa loob ng 300 years, may mga prophecies ay nagsasalita patungkol sa pagdating ni Kristo. At matapos yun, sila ay mga namatay din. At sila ay nawala din. At matapos ang 400 years na tahimik, saka isinilang ang Panginoon. So 700 years. Ang tagal, ano? Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos yung mahabang panahon bago pinanganak si Kristo Jesus? Bakit ang tagal-tagal? Alam niyo po, andito napapakita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Dito napapatunayan yung kanyang makapangyarihang pagbubunyag, pag-reveal sa atin. Ang ibinunyag ng Diyos ay hindi nahahadlangan ng mahabang panahon. Kahit nagbago-bago ang mga gobyerno, kahit nagbago-bago ang mga institusyon o ang henerasyon ay nabago-bago,
pero hindi ito nahadlagan ng panahon. Yung ibinunyag ng Diyos ay hindi naluluma. Laging naging makabuluhan at umaandar ang nagpapatuloy. Ang mga tao na naghahangad ng kaliwanagan ay nakakita din ng liwanag. At sila ay nagkaroon ng pagkakataon na kumilala din kahit hindi pa nakikita. Kumilala din na mayroong tagapagligtas. Ang ibinunyag ng Diyos ay makatotohanan kahit ang layo-layo pa ng kanyang magiging pangyayari. Kahit yung kinabukasan ay malayo pa, ito'y naging makabuluhan pa rin. Kahit anong nakalipas. Ngayon, bakit kanya pinaabot pa niya ng pagkatagal-tagal? Dahil dito, sa tagal ng panahon na ito, ay walang makapagsasabi na tsamba lang ang salita ng Diyos. Tsamba lang ang pagkakahuli. Alam nyo, sa mahabang panahon, ang daming pwedeng maganap. Ang daming pwedeng sumawata doon. Ang daming mga bagay, makapigil ng mga bagay na gano'n na sinabi ng Diyos. At yun ang pag-aakala natin. Pero ito'y isang pruweba na ang Panginoon, kapag nagsalita, walang makakapagsabing tsumamba lang yung kanyang sinabi. Ikalawa, walang makapagsasabi na hindi nagaganap ang sinasabi ng Diyos. Ikatlo, ang salita ng Diyos ay nakakapagbigay sa atin ng pangako. Walang makapagsabi na linikas tayo ng Diyos at pinabayaan niya ang kanyang pangako. Daang taon ang lumipas, pero maaasahan mo pa rin ang kanyang pangako. At walang makakapagsabi na ang Diyos ay wala sa kasaysayan. Dahil ang Diyos ay Diyos din ng kasaysayan. Sa haba-haba ng panahon, nagawa niya na manatili, magpatuloy sa pagiging Diyos kahit ang haba-haba ng kasaysayang nagsilipas. Kanino mang paghahari, kanino mang gobyerno, sino man, anumang daluyo, anumang pandemya ang dumaan, nagpapatuloy ang kanyang salita. Hindi natin pwede sabihin na basta tanggalin na lang ang Diyos sa ating mga institusyon kasi hindi naman totoo. Sa kinatagal-tagal ba naman na mayroong pruweba, nangyayari lahat ng iyon, yung mga taong nagduda, biglang nagulat dahil natupad yung salita ng Diyos. Kaya hindi basta-basta biglang matatanggal sa ating institusyon, sa paaralan, sa justice system, sa government, yung katotohanan na mayroong Diyos. Hindi maaaring matanggal sa kultura natin na mayroong Diyos. Bago pa nangyari ang unang Pasko, mayroon ng history na may Diyos na nagsasalita at nagbibigay ng confirmation. Totoo siya kahit wala pang ebidensya. At alam niyo po, yung mga propeta na nagsalita patungkol sa pagdating ng tagapagligtas, lahat sila namatay. Hindi pa nagaganap yung pagdating ni Kristo, namatay na sila. Matapos sila hindi na makapagsalita o makapag-preach o makapag-prophesy, patay na silang lahat. 400 years later pa, bago dumating si Kristo. Pero yung lahat ng sinabi nila, kahit magkakaiba silang mga tao, nagkatugma-tugma lahat para ipakita totoo, reliable ang sinasabi ng Panginoon. Kahit wala kang ebidensya, mangyayari. At ayun, naganap nga sa unang Pasko, isinilang yung sanggol na magiging wonderful counselor, pagiging makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at ang prinsipe ng kapayapaan. At sa Kanya iaatang ang pamamahala ng lahat. Ganong katindi ang ibig sabihin ng mahabang panahon na ginugol ng Diyos. Uulitin ko po, yung katotohanan ito na mas matibay pa kaysa sa pagbabago ng panahon o sa haba ng panahon o sa mga pagbabago ng pinuno o sa pagbabago ng pamamahala. Yan ay mas higit pa, mas mabisa, mas makatotohanan at mas tiyak na batayan para sa buhay natin at sa kinabukasan.
Ito ay ibinunyag ng Panginoong Diyos at tunay na mapapagkatiwalaan. Ibinunyag ng Diyos na ang katotohanan ito tungkol sa pagsilang ng isang sanggol na magliligtas sa atin. May kasiguruhan yung kanyang sinabi, 700 years ago, sure na nangyari noong first Christmas, naganap talaga. Ngayon, marami pang ibang mga prophecy ang hindi nagaganap. Nang sinilang si Kristo, nang siya ay pinako sa krus, at nang siya ay umakyat sa langit, marami pang mga salita ng propeta ang hindi pa nagaganap. At patuloy pang nag-aantay tayo at isa-isa na silang nangyayari. Pero maaaring sabihin mo, ako gutom, wala akong makain. Wala akong maihanda ngayong Pasko. Anong kasaysayan ng lahat ng ito sa akin? Anong kinalaman nitong propesiya na ito sa akin? Yung Christmas, 2,000 years ago pa yan. Maaaring mo sabihin na nawalan ako ng trabaho. Anong connection nito sa akin? Nawalan ako ng layang maglakbay o tulungan ng aking sarili. Nawalan akong seguridad para sa mga pangangailangan ko. Pumanaw na yung mahal ko sa buhay. Ako naman ang may sakit ngayon. Wala akong pag-asa. Ito ay propesiya ng Panginoon. Ang Diyos na nangangako ay may kakayahang gawin kung ano ang nais niya. At kapag sinabi niya ito, yun ang magaganap. Pero kapag sinabi niya ito, hawak rin ng Diyos ang iyong mga alalahanin. Si Kristo man, nung nalaman na siya yung magiging sakripisyo, banal na sakripisyo, hindi siya na-exempt doon sa hirap. Hindi siya na-exempt. Hindi siya iniiwas sa hirap na haharapin niya. Kahit yung mga propeta na nagsalita bilang kinatuan ng Diyos ay namatay, alam ni Kristo, yun yung magaganap sa kanya. At yung mga taong namatay, ebidensya na kahit wala na sila, nanatili pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung karunungan ng Panginoon andun pa rin. Yung pinakamabuti andun pa rin. Sa bawat isa sa atin, hindi niya rin pinabayaan ang sino man na nanalig. Si Pedro, si Pablo, si Juan, ang mga apostoles at iba pang mga saints na kilala natin. Ang mga pansarili nating alalahanin ay kasama sa kanyang malawak na adhikain. Kaya inihiling ko sa inyo, huwag kang mapalisa. Ang pagbubunyag ng Diyos, kasama ka doon. Nasa isip ka rin ng Panginoong Diyos. At alam ito ni Kristo na kahit dadaan siya sa mahirap na landas, mapapako siya sa krus, mamamatay siya. Alam niya na alam ng Diyos ang ginagawa niya. At maalala niya na si Kristo ay nabuhay muli. Ang kamatayan ay hindi napigilan ang nais ng Diyos. Hindi ito napigilan ng kahit anong makapangyarihang pamahalaan. Nung panahon ng si Kristo ay sinilang, si Herodes nagtangkang patayin yung mga sanggol para masiguro lang na walang magiging hari. Ayon sa mga pantas, mayroong haring ipinanganak. Pero sa sobrang inggit ni Herod, siniguro niya na hindi mangyayari yun. Pinapatay niya ang mga bata. Sa buong mundo, ang impluwensya ng salita ng Diyos ay patuloy pa rin nagiging batayan sa ating mga konstitusyon, sa hustisya, sa edukasyon, sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Marami sa mga salita ng Diyos ay nagdudulot ng palaisipan ngayon dahil malinaw sa siyensya na ang origin, ang mga pinagmulan ng ating buong mundo ay imposibleng walang pinagmulan. Imposibleng nanggaling sa wala. Dahil imposibleng may maganap mula sa wala. Imposibleng may mabuo galing sa wala. Kailangan mayroong nagpasimula. At doon nagkakagulo-gulo ang siyensya ngayon. Sa buong mundo at sa panahon na ito, nakikita natin na malapit na maganap
ang may iisang pinuno para sa buong mundo. One world government. At mukhang papalapit na tayo sa ganoon. Pati nung bata po ako, akala ko sa cartoons lang yun. Akala ko katang-isip lang yung mga nangyayari yun. Hindi ko naman akalain na pagtanda ko ngayon, eto na yung teknolohiya upang maging ganap ang pamamahala sa sangkatauhan. At nung lumitaw itong COVID, ang pandemic, nakita natin kung paano tayo maaring makontrol sa pangkalahatan. Ngayon, sa pamamagitan ng internet ay kaya na nating makaabot ang mensahe natin sa 7 bilyon, 7 billion population ng mundo. 7 billion na tao sa bawat sulok ng mundo. Na noon, akala ko, posible bang marating ng gospel ang all other parts of the world? Pero eto, posible na mula sa internet. Pero eto, nakakakimbal. Sa buong kasaysayan ng mundo, ngayon pa lang tayo umabot sa 7 billion. At ito yung unang pagkakataon na tayo ay nakakaabot isa-isa sa 7 billion katao. Hindi pa nangyari yun sa kasaysayan. Ngayon pa lang nagaganap. Ang talata na ating binasa ay nagpapangako sa atin ng mayroong mabuting tagapamahala. Mayroong pagbubuhatan ng kamanghamanghang karunungan. Mayroong Diyos na magtataglay ng kataas-taasang kapangyarihan at may mabuting Ama na walang hanggang magkakalinga sa atin. At mayroong prinsipe ng kapayapaan. Kung ang pakiramdam niyo po ay parang taliwas ang karanasan ninyo dun sa salita ng Diyos, ay huwag po kayong mawalan ng pananampalataya dahil nagaganap pa rin ang kanyang salita. Tiwala pa rin ang salita ng Panginoong Diyos. Ang Diyos, nakita natin ay Diyos ng kasaysayan, Diyos ng kasalukuyan, at Diyos ng hinaharap. Kaya sa pagdiriwang natin ngayong Pasko, tandaan po natin na saklaw nito ang nakalipas. Saklaw ng ating isineselebrate. Saklaw ng salita ng Diyos ang nakalipas, ang kasalukuyan, at ang kinabukasan. Patuloy po natin ang pagdiwang dahil ito ay patuloy na magiging makabuluhan kahit sa mga darating na panahon. Alam nyo, malayo ang mararating ng Paskong ito. Kakaibang Pasko ito dahil naghahanap ang buong mundo ng tagapagligtas sa panahon natin ngayon. Ngayon, mahaba ba ng hirap na ating dadaanan? Kumpirmado, tiyak, at sigurado ang magiging katapusan nito. Ang katapusan nito, nasa pagpapala tayo ng Panginoong Diyos. Ang pananampalataya sa Kanya ay nakaliligtas. Kaya huwag po kayong mabahala. Pansamantala lang po ang lahat ng ating nararanasan ngayon sa ating mundo. Patuloy na nagaganap ang kalooban ng Diyos. Hindi ito napipigilan ng kahit anong panahon, kahit anong kamatayan, kahit anong sitwasyon ng pandemya, gutom, pagod, hindi ito napipigilan. Tayo ay ililigtas ng ating Panginoon sa mga nagbabadyang kapahamakan. Isang bagay na lang po bago ako matapos sa ating mensaheng ito. Napansin niyo ba na sa tuwing Pasko ay nagdiriwang tayo sa pagsilang ni Jesus? Sa makatuwid, si Kristo ay may katawan. Siya'y nagpakita na mayroong katawan, hindi lang espiritu, kundi may pakatawan. At siya rin ipinakita niya kay Tomas nung siya'y nabuhay mag-uli. May katawan na pwedeng ipuin ang kanyang sugat sa tagiliran. Ang ibig sabihin nito, sa kanyang muling pagbabalik, makikita natin lahat yun. Sinabi ito ng propeta at binubunyag din ng Diyos sa atin. Pagdating. Tindihan po natin ang ilaw ng pananampalataya ngayong Pasko. Magdagdag na po tayo ng langis ng tibay ng loob, langis ng pagkilala sa Diyos upang hindi maubos ang ilaw natin. Dahil isa-isa na pong nangyayari ang mga binubunyag ng Diyos sa atin. Lahat ng nasa salita ng Diyos
ay nagaganap na at ito ay senyales na siya ay malapit ng dumating. Darating siya, magkakaroon ng mabuting tagapamahala, magkakaroon ng pagbubuhatan ng kamanghamanghang karunungan, magkakaroon ng Diyos na taglay ang kataas-taasang kapangyarihan at meron din ngayon may mabuting ama na walang hanggang pagkalinga at may prinsipe ng kapayapaan. Tumpak, tiyak, sigurado at mapapagkatiwalaan. Tiyak na malapit na siyang bumalik. Binubunyag ito ng Panginoon. Kaya maghanda po tayo. Maging matalino tayo sa ating ginagawa. Ito po si Kuya Pilo at sa ngalan ng lahat ng mga pamilya at kaagapay dito sa FEBC, sa inyo din na mga nakikinig, salamat sa inyo. Mula dito sa Far East Broadcasting Corporation Philippines, bumabati po kami sa inyo ng maligayang Pasko at ang kapayapaan ay sumainyo. God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.